Matapos ngang magwakas ang 3-fight contract ng angas ng Pinas na si John Riel Casimero sa ilalim ng Japanese promoter na si Koki Kameda, may ilang fans na nagsimulang magmungkahi na baka ito na ang tamang panahon para muling makipag-ugnayan si Cuadro Alas kay Sean Gibbons at bumalik sa MP Promotions. Para sa ilan, maaaring maging daan ito upang mas makakuha si Casimero ng malalaking laban at matulungan din sa kanyang visa situation sa Amerika. May mga naniniwala rin na si Sean Gibbons pa rin ang isa sa may pinakamalaking tsansa na makapaglatag ng daan para sa matagal ng mini-meeting laban ni Casimero kontra sa Japanese monster na si Naoya Inoue. Hindi rin naman maikakaila na karamihan sa mga nakaharap ni Inoue sa super bantamweight division ay may koneksyon kay Gibbons. Kilala rin kasi si Mr. Ohashi na komportable at madalas makipagtrabaho sa kampo ni Sean Gibbons pagdating sa pagbuo ng malalaking laban. Gayunpaman, tila malabong mangyari ang pagbabalik ng kampo ni Casimero sa MP Promotions. Naging direkta ang kanyang trainer at kapatid na si Coach Jason nang ipaliwanag nito kung bakit wala silang planong umalis sa Kameda Promotions. Ayon kay Coach Jason, si Koki Kameda ang isa sa mga taong nagtiwala at sumugal sa kanila noong mga panahong marami na ang nagdududa at kakaunti na lamang ang naniniwala sa kanilang kakayahan. Dahil dito, malaki ang utang na loob ng kanilang kampo sa Japanese promoter na tumulong upang muling umingay ang pangalan ni Casimero sa international boxing scene. Samantala, nagbahagi naman ng kanyang saloobin si Errol Spence Jr. tungkol sa hindi natuloy na laban nila ni Manny Pacquiao noong 2021. Ayon kay Spence, bagamat gustong-gusto niyang makaharap noon ang pambansang kamao, naging imposible ito matapos madiskubre ng mga doktor ang kanyang injury sa mata. Inamin pa niya na handa sana siyang ituloy ang laban at umiwas na lamang sa mga suntok upang hindi matamaan ang kanyang mata. Ngunit nilinaw umano ng kanyang mga doktor na kapag tinamaan ng malakas ang naturang mata, may posibilidad siyang tuluyang mawalan ng paningin. Dahil sa seryosong panganib na ito, hindi siya nabigyan ng fit-to-fight clearance para makalaban si Pacquiao. Sa huli, sinabi ni Spence na itinuturing niya ngayong isang blessing ang hindi natuloy nilang laban. Para sa kanya, maaring mas malala ang naging kapalit kung ipinilit niya ang laban at nagresulta ito sa permanenteng pagkabulag. Sa ibang balita naman, muling naging usap-usapan ang isang lumang panayam ni Manny Pacquiao kaugnay ng kanyang kontrobersyal na pahayag noong 2016 tungkol sa LGBTQ community. Sa nasabing panayam, sinabi ni Pacquiao na pinagsisihan niya ang kanyang naging pagkukumpara sa mga bakla sa mga hayop. Gayunpaman, nilinaw niyang hindi niya binago ang kanyang personal na paninindigan sa isyu. Matatanda ang naging malaking kontrobersya noon ang kanyang pahayag na nagbunsod pa upang tanggalin siya bilang endorser ng Nike. Kasunod nito, naging viral din noon ang reaksyon ng aktor at dating wrestler na si Dave Bautista. Naglabas siya ng video kung saan ipinakita niyang pinabura niya ang tattoo ni Manny Pacquiao na dati niyang ipinatatak sa kanyang katawan. Ayon kay Bautista, lesbian ang kanyang ina kaya hindi niya nagustuhan ang naging pahayag ni Pacquiao. Idinagdag pa niya na matagal niyang hinanga ng Filipino boxing icon. Ngunit dahil sa naturang kontrobersya, ay nagpasya siyang alisin ang tattoo bilang pagpapahayag ng kanyang pagtutol.